Lam X3Y. Palihog Brad Windel, Katoliko mansad ko. Dili na lang unta ta mo apel o komentaryo bahin sa politika. Ang gusto niyang iparating dito mga kapatid, dahil Katoliko daw umano siya, ibig sabihin, hindi tayo magiging makibahagi sa politika. Ang tanong, dito kapatid, kung Katoliko ka, bumoboto ka ba panahon sa eleksyon? Hindi hiwalay ang social issues at politika sa misyon ng simbahang Katoliko. Kaya nga, kinakailangan na bilang Katoliko, aktibong makibahagi tayo sa social issue at politika. Bahagi yan sa misyon natin. At tandaan natin kahit sa ating batas, may preamble. Anong nasa preamble? We, Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Diba? At tandaan natin, utos ng pag-ibig sa kapwa, love of neighbor, ang pakipagbahagi sa social issue. Kaya nga, sa simbahan Katoliko, mayroon tayong social action kahit sa CBCP. Bilang Katoliko, hindi lang sa dasal matapos ang pagiging Kristiyano. Hindi lang hanggang dasal ang pagiging Kristiyano. Kung may inapi, may korupsyon, may nagugutom, may ninakawan, bahagi sa misyon ng bawat isang Katoliko na makipabahagi sa social issue. Dahil anong sabi sa San Mateo Kapitulo 24:40? Ano mang gawin ninyo sa pinakamaliit ng aking mga kapatid, sa akin ninyo ginawa. So, ibig sabihin, kaya yun ang dahilan kung bakit meron tayong social action sa simbahang Katoliko. Ang social issue, kaugnay sa kahirapan, kaugnay sa katiwalian, kaugnay sa abuso o korupsyon, direktang sugat yan sa kapwa-tao. At ang pananampalataya natin, tandaan natin yan, dapat may gawa. Hindi sapat na mabait lang ka sa personal na buhay. Kung ang sistema mismo ay hindi makatarungan, obligasyon bilang Katoliko na makibahagi para ituwid. Ano ang sabi sa San Mateo Kapitulo o Santiago Kapitulo 2, versikulo 17? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So tandaan natin, ang politika ay isa sa pinakamalakas na paraan upang baguhin ang sistemang umapi o nagtatanggol sa kasalanan. Ang simbahan merong tinatawag na social mission. Ipahayag ang katotohanan. Itaguyod ang katarungan. Ipagtanggol ang dignidad ng tao. Yon ang social mission ng simbahan. Balikan natin si San Juan Bautista. Anong kanyang mission? Maliban na ihanda ang daan ng ating Panginoon Jesucristo, di ba nagbinyag siya? Pero bakit pinatay siya? Dahil maingay siya sa imoralidad, sa namuno noon. Halimbawa kapatid, kung ikaw ay nasa panahon ni San Juan Bautista, sasabihin mo ba, San Juan, huwag ka nang makialam sa imoralidad, sa namuno, magbinyag ka na lang. Yun ba? Sabi ni Dr. Jose Rizal, it is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. Dahil ang nag-react ay isang Cebuano, may gusto akong ipaabot sa Cebuano din. Ang yawa magsugod siyang kadaugan kung ang mga buotan magtinapulan. Ang pananampalataya na walang pakikialam sa lipunan ay hindi ganap na Kristiyano. Kung mananahimik ang mabuti, masasama ang mamayani.
It is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. May tanong ako kay Brother Wendell. Brother Wendell, Yes. since na-quote mo yung ano ba, yung James 2:17, no? At isa kasi sa argumento nila, mga protestante, ito daw, hindi natin naunawaan ng James 2:17 kasi kung i-directa na natin sa James 2:18, it talks about ano daw, justification before men. Anong view mo dito, Brother Wendell? Yung Santiago Kapitulo 2 versikulo 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So therefore, kailangan talaga yung gawa na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya? Na you are in the state of grace. Bakit? Dahil our good works can be meritorious only in the sight of God if we are in the state of grace. So, ibig sabihin, kahit anong ginawa mo na para sa iyo, kabutihan, pero wala ka namang state of grace. Anong sabi sa San Mateo Kapitulo 7:21? Di ba sa huling araw, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo? Hindi ba sa pangalan mo nangangaral kami? Gumagawa kami ng mga kababalaghan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Umalis kayong mga makasalanan. Hindi ko kayo kilala. So, anong ibig sabihin? Na ang ating pananampalataya dapat may gawa. At yung gawa din natin dapat konektado sa pananampalataya na nasa estado sa grasya ng Diyos. Dahil kahit pa ano ang ginagawa natin, pag wala tayo sa grasya, hindi meritorious ang ating gawa. Yes, amen, Brother Wendell. Pero what I mean is, yun kasi ang Catholic view. Pero I mean, paano natin i-counter kung sinasabi nila, Brother Wendell, na ang point daw sa James 2:17 is justification before men daw. Well, that is, sa kanilang opinion yan. Dahil so ang hindi kanil... biblical, Brother Wendell. Oo, sa kanilang opinion yan. Dahil, una, kung sinabi nila sa kanilang pananampalataya, Bible alone, pagkatapos, lulundag sila sa conclusion kaugnay sa justification, may mabasa ba? Batay sa naturang talata na Correct, tama, justification for men yan. So therefore, the word justification for men ay nakabatay sa kanilang interpretasyon na hindi naman nakasulat at taliwas sa tinatawag nila Bible alone. Okay, so tama pala yung naging tugon ko doon sa debate namin na tinanong ko siya kung standard ba yan sa Bible. Tapos sabi naman niya hindi. No, yan. At tama din yung ginamit ko na talata siguro pa Wendell, no, sa 1 Corinthians 4 na kung saan sinabi ni St. James nga ang magja-justify ang Diyos. So, ibig sabihin hindi tao. Oo, natural. Yes. Alang naman tao ang mag-justify. Kaya ako naguluhan eh. Bawat isa sa atin, no? Inaanyayahan tayong mamuhay in the state of grace. Pero ang tanong, sigurado ba tayo na nasa grasya tayo? Diyos lang ang nakakaalam niyan. Yun ang ating Correct. pagsisikapan. Maraming salamat, Brother Wendell.